Kaibigan, naranasan mo na bang mawalan ng tiwala sa sistema ng ating gobyerno o kalagayan ng ating mundo? Yung pakiramdam na kahit gaano ka pa magsikap o umasa ng pagbabago, parang walang nangyayari. Andyan pa din ang ating korupsyon, andyan pa rin yung kawalan ng hustisya, pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, pagdami ng scammers, mga pangako ng pagbabago na ilang dekada na. Pero hindi naman dumarating. Alam mo, tayo ang bansa na ilang dekada nang umaasa, ilang presidente na ang dumaan, ilang programa na ang ipinangako, ilang beses na tayong umasa na this time, maybe this time, may pagbabago na. Pero habang umaasa tayo, tumataas ang presyo ng bigas, gasolina, kuryente. Habang nagpipigil tayo ng gastos, may balitang milyon-milyon naman ang nawawala. Grabe, no? Habang nagdadasal tayo para sa magandang kinabukasan, may mga pamilyang nababaon naman sa utang. Habang gusto natin ng tahimik na buhay, may balitang patayan, pang-aabuso o pandarambong. And may pagkakataon na kahit ayaw nating aminin, may tanong sa puso natin, nasaan ang goodness ng Diyos sa mundong ganito? Kung mabuti ang Diyos, bakit ganito pa rin ang bansa natin? Paano ako maniniwala sa kabutihan niya kung ang paligid ko puro kaguluhan? Kaibigan, kung ganyan na naranasan mo, hindi ka nag-iisa. Kasi sa Psalm chapter 34, alam mo na mismong si David na isang hari, isang mandirigma, isang taong inusig at tinakot ay dumating sa punto na nagtanong din ng ganyan sa Diyos. Pero ito yung maganda. Nasa gitna ng kaguluhan, may natuklasan si David. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakadepende sa stability ng bansa. Ang goodness ng Diyos ay hindi nakatali sa sitwasyon mo o sa sitwasyon ko o sa sitwasyon ng bansa. Alam ni David na ang goodness ng Diyos ay hindi natitinag. Unshakable goodness. Ito yung dahilan kung bakit patuloy pa din tayo sa series na Unshakable dahil sa panahon na parang ang lahat ay gumuguhong buhay, lipunan, pamilya, ekonomiya at moralidad, ay kailangan natin ng isang bagay na hindi natitinag. Yung hindi guguho, hindi mawawala, hindi magbabago. Kailangan natin ang unshakable goodness ng Diyos. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Ang unshakable goodness ay ang katotohanan kahit gaano kagulo ang mundo, kahit gaano kasama ang sistema, kahit gaano karami ang pang-aabuso, katiwalian, kawalan ng hustisya, kahit gaano kasama ang mga taong nang api sa atin, ang kabutihan ng Diyos ay hindi kumukupas. Hindi siya tumitigil sa pagliligtas, hindi siya titigil sa pag-provide ng ating pangangailangan, hindi siya nauubusan ng malasakit sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Sa gitna ng korupsyon, may Diyos na nanatiling tapat. Tama ba? Naniniwala ka ba dyan? Sa gitna ng injustice, may Diyos na tama at matuwid. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may Diyos na nagpapakita ng kabutihan na hindi nadudungisan. Ito ang unshakable goodness ng Diyos. Minsan, hindi tayo faithful, pero siya ay faithful pa rin. Sabi sa 2 Timothy 2:13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Grabe, no? May pagkakataon na feeling ko na babypass ko ang Diyos kasi nagdidesisyon ako nang hindi ko kinokonsulta sa Kanya. Kaya tuloy, nadadapa ako. At sa aking pagkadapa, iniisip ko na hindi na niya ako papansinin. Pero, God is good. Every time na inaamin ko yung aking kasalanan, ay pinapakita niya sa akin ang kanyang grace. Pinapakita niya sa akin yung kanyang mercy. Pinapakita niya sa akin yung kanyang goodness. Siya'y nananatiling tapat. Kaya mas lalo kong kinamumuhian ang mga bagay na hindi nakakalugod sa kanya. Kasi kung minahal niya ako ng lubos, ay gusto ko ding ipakita sa kanya na mahal ko din siya sa pamamagitan ng pagkamuhi ko sa kasalanan na naging dahilan para magpakasakit siya sa krus para lang bayaran ang aking kasalanan at kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito. Kasi kapag naunawaan mo ang goodness ng Diyos,
naku, magbabago ang buhay mo. Matututo tayong mag-respond ng tama sa kabutihan ng Diyos. Mas lalago ang pagmamahal mo sa Kanya at mas magkakaroon ka ng sigla na kilalanin siya at isuko ng tuluyan ng iyong buhay sa Kanya. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming salamat po. Napakabuti niyo po. Salamat po sa nagdaang linggo na kung saan kami ay muli mong iningatan, muli mong kinalinga. Ibinigay mo po yung aming pangailangan. Ikaw po yung nagpalakas ng loob namin. Ikaw po yung nagbigay ng buhay, nagbigay ng talino, nagbigay ng lakas ng loob, nagbigay ng hope. Ikaw yung aming hope. Kung wala ka, ay wala rin po kami. Wala po kaming pag-asa na maaasahan namin kung hindi ka namin nakilala at kung hindi mo kami inabot. Salamat po sa pagpili nyo sa amin. Hindi po kami ang pumili sa iyo. Ikaw po yung pumili sa amin. Salamat po. Sapagat kung ikaw yung pumili sa amin, sigurado kami hindi mo kami bibitawan. Sigurado kami na ang aming goodness, ang aming righteousness ay hindi nakasalalay sa aming mga gawa, kung hindi nakasalalay sa kung sino ka. Sapagat alam mo kung gaano kami kasama, kung gaano kami naging makasalanan, pero inabot mo kami, pinili mo kami. So ngayon nga po, gusto naming papurihan ka, gusto namin itaas ka, gusto namin ang iyong presence, ang mangusap sa amin, ang magdisiplin sa amin, ang magpaalala sa amin ng mga bagay na gusto mong baguhin namin upang ang buhay namin ay maging kaluguran sa iyo, maging karangalan sa iyo. So tulungan mo po kami. Ikaw po yung mangusap sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin mararanasan ang unshakable goodness ng Diyos? At paano tayo magre-respond sa kanyang kabutihan? Una, praise Him continually. Not just when convenient. Pangalawa, seek and taste His goodness personally. At pangatlo, trust His protection of the righteous. Okay, pag-usapan natin ng una. Praise Him continually, not just when convenient. Kaibigan, sa gitna ng magulong mundo, corruption at instability, ay panatilihin natin ang pagpupuri sa Diyos. Ang ibig sabihin, ay ang continuous praise ay hindi yung pang Sunday lang. Hindi yung pag maganda lang ang mood. At hindi yung kapag may answered prayer lang. No? Sabik na sabik ka lumapit sa Diyos kasi nasagot yung panalangin mo. Excited ka mag-worship. Excited ka mag-Bible study. Excited ka umattend ng D-group. Pero kapag may problema, tinatamad ka na. Ang ibig sabihin ng continuous praise ay yung tuloy-tuloy na desisyon sa puso na, Lord, I will bless you kahit anong mangyari. Sa saya, sa lungkot, sa tagumpay, sa failures, sa ginhawa, sa hirap, sa panahon na naiintindihan ko, at lalong-lalo na sa panahon na hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari. Magpupuri pa rin po ako sa inyo. Ito ang ibig sabihin ng praise Him continually, not just when convenient. Sa ganitong paraan, nagpupuri si David. Sabi sa Psalms 34:1-3, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Grabe, no? Sabi niya, sa lahat ng pagkakataon. Ang ibig sabihin, para kay David,
hindi maaapektuhan ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Ang sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, mabuti, masama, maginhawa, mahirap, sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi niya, hindi ako titigil sa pagpupuri sa iyo. Hindi maaapektuhan ang kanyang pagpupuri sa Diyos ng tagumpay man o kabiguan man o kahit ano. Basta ang nasa puso at isip niya ay magpuri ng tuloy-tuloy. Sabi niya, ang pagpupuri sa kanya ay hindi ko pati tigilin. Grabe, ang resolution niya na ito, very intentional. Sa lahat ng pangyayari ay tuloy-tuloy akong magpupuri sa Diyos kahit anong mangyari. Walang makakapigil sa akin. Noong isang araw ay may nagsabi sa akin na nawawalan siya ng gana na lumapit sa Diyos. Siguro marahil dahil sa kanyang kalagayan ngayon na totoo namang mahirap at naiintindihan ko yon. Pero ang sabi ko sa kanya, ang ibig mo bang sabihin ay nawawalan ka ng gana na lumapit sa Diyos na nagmahal sa iyo ng walang kondisyon? Nawawalan ka na ng gana na lumapit sa Diyos na nagpakasakit sa krus para bayaran ang iyong kasalanan at makapiling ka niya bilang kanyang anak? Nakakalungkot kasi minsan may gana lang tayo lumapit at magpuri sa Diyos kapag smooth ang buhay at walang problema. Pero hindi natin na-realize na ipinakita na ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin doon sa krus. Noong tayo ay makasalanan pa, ganyan kabuti ang Diyos. Aalalahanin lang natin ito kapag dumadaan tayo sa challenges ng buhay. Aalalahanin natin na minahal na tayo ng Diyos noon pa, ipinakita na niya. Pero si David, alam mo, iba. Marami siyang challenges na pinagdadaanan. Siya ay isang taong tumatakbo para sa buhay niya. Isang taong tinatakasan yung sariling bansa. Isang taong muntik nang mamatay sa kamay ng Philistines. Isang taong nagkunwaring baliw para lang makaligtas. Hindi niya sinulat ang Psalm chapter 34 mula sa victory party. No, mali. Sinulat niya ito mula sa isang kuweba na pinagtataguan niya. Grabe, imaginein mo yon. No, hindi siya nagtampo. Hindi niya sinabi, Lord, ang lamok naman dito. Ano ba yan? Hindi siya nagreklamo. Kaya kung may reason si David para hindi magpuri, siya na dapat yon. Pero sabi niya, ang pagpupuri sa kanya ay hindi ko patitigilin. Noong sinabi ni David ang lahat ng pagkakataon, ang Hebrew word dito ay tamid, na ibig sabihin unbroken, ongoing, consistent, hindi napuputol. Hindi ito emotional response na napukaw ang damdamin mo ng sandaling yon at napakomit ka o napasubok ka ng walang oras. No, hindi ganon. Ito ay ang talagang kondisyon ng kanyang puso. Ayon kay Charles Spurgeon, to bless the Lord is never unseasonable. If men's mouth were always filled with praise, bitterness would be swallowed up in joy. Wow! Ang ibig sabihin, kapag natutunan nating magpuri kahit sa gitna ng kaguluhan, alam mo, napapalitan ang kalungkutan ng joy. Bakit? Kasi ang inaalala mo lagi yung kabutihan ng Diyos at hindi ka nakatutok doon sa problema. At kapag nakikita mo kung gaano kalaki yung mabuting Diyos, nagiging maliit yung problema. Kaya napapalitan ng joy yung challenges, yung worries, kasi nakikita mo ang Diyos na mabuti. Kaya every time na dumadaan tayo sa challenges, balikan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Bilangin natin yung mga patunay na mga ginawa niya sa buhay natin at magkakaroon ka ng joy. Ayon naman kay Albert Barnes, people with no real piety praise God only in sunshine. True faith praises Him even in the dark. Ayon kay Barnes, ang tunay na pagsamba hindi dependent sa kondisyon ng buhay, kundi ang tunay na pagsamba ay anchored sa character ng Diyos. If He is good, then may reason kung bakit ako dumadaan dito. Ang sitwasyon ko ngayon ay hindi patunay na hindi ako mahal ng Diyos, kundi pinatunayan na niya dati pa na mahal niya ako. He is good at hindi ito magbabago. Yun ang true that praises Him even in the dark. Dito papasok ulit yung connection natin sa ating bansa na ilang dekada nang nanghihingi ng pagbabago. Kung may dahilan ng Pilipino para mawalan ng pag-asa at magsabing, Lord, paano pa ako magpupuri sa gitna ng ganitong sitwasyon? Nako, tayo yun, di ba? Mga Pilipino yan. Tama ba? Pero nire-remind tayo ni Lord ngayon. God's goodness is not dependent on national stability. Praise is not dependent on the system.
But praise is dependent on who God is. Kaya hindi mo kailangan mag-rally sa EDSA dahil alam mo na ang Diyos mo ay good. At kapag alam mo ang Diyos mo ay mabuti, siya ang may kontrol ng lahat, makakapagtiwala tayo na merong hope. Tama ba? Ang pagsasabing, pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin, ay hindi pagiging insensitive sa problema. Hindi ito fake positivity. Hindi ito denial ng problema. Ito ay declaration. Lord, hindi ko man kontrolado ang mundo, pero kilala kita. At dahil kilala kita, may dahilan ako magpuri. Mahaling tinatanong mo, paano ako magpupuri kung bagsak ang negosyo? Kung nag-away kami ng asawa ko? Kung may corruption sa paligid? Kung may depression ako, paano ako magpupuri? Ibigan, pansinin natin si David. Ang sabi niya, aking pupurihin kanyang mga gawa. Kaibigan, alalahanin mo yung mga ginawa ng Diyos. Kung gaano siya kabuti sa iyo. Alalahanin mo yung dugo na ibinubuo niya sa krus para lamang i-restore yung relationship mo sa Kanya. Para lamang bigyan Kanya ng karapatang maging anak niya. Para linisin ka, maka-fellowship ka niya, makasama ka niya, bigyan ka ng bagong buhay, bigyan ka ng bagong direksyon, bigyan ka niya ng Holy Spirit na makakasama mo, gagabay sa'yo, iilaw sa'yo, gagabayan ka. Kaibigan, bilangin mo lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya sabi ni David, aking pupurihin siya sa kanyang mga gawa. Hindi niya sinabi na kapag feel ko or kapag nasa mood ako, pupurihin ko siya. No. Hindi niya sinabi na kapag naayos na ang bansa. Hindi din. Bakit? Kasi ang pagpupuri sa Diyos, kaibigan, ay desisyon, hindi emosyon, hindi kondisyon, hindi convenience, kundi desisyon. Magdi-decide ka na purihin ang Diyos because He is good. Period. Naalala ko si Paul at Silas sa Acts 16. Naglilingkod sila sa Panginoon sa Philippi. Gumagawa sila ng mabuti. Imagine mo yun, ha? Nangangaral ng ebanghelyo. Nagpapalaya ng mga taong alipin ng kasalanan. Pero minsan, kahit tama ang ginagawa mo, masama pa rin ang balik ng mundo. Tama ba? Kasama nila ang isang batang babae na inaalipin ng mga taong kumikita sa panghuhula niya. Merong babae na napakagaling manghula. Hindi dahil propeta siya ng Diyos, kundi dahil inaalihan siya ng masamang espiritu. So, ang ginawa nila Pablo, pinalayas ang masamang espiritu sa kanya. Grabe, isang magandang bagay ito, di ba? Pero dahil nawala ang business ng mga amo nung bata, nagalit sila kila Pablo. Kaya inakusahan sila, pinagbintangan na nagre-rebelde. Tapos dinakip sila ng mga Roman officers. Then, basahin natin kung ano nangyari. Acts 16:22-24. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at ipinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Grabe! Grabe ang pahirap na ito sa kanila. Pinahubaran sila. Ito ay intentional humiliation. Pinahiya sila. Winasak ang dignidad nila. Imagine, hindi winasak ang dignidad nila dahil gumagawa sila ng masama, kundi gumagawa sila ng kabutihan. And minsan tayo, isipin natin, minsan, tanungin natin, nagre-reklamo ba tayo dahil minsan ginagawa naman natin yung mabuti. Lord, nagba-Bible study naman ako. Lord, nag-aaral naman ako ng iyong salita. Lord, nagbibigay ako ng aking tithes. Lord, nag-i-invite naman ako ng mga naliligaw sa church. Lord, tumutulong naman ako sa aking kapitbahay. Pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? Lord, hindi ko deserve ito. Kaibigan, ito yung katotohanan. Kahit gumagawa tayo ng kabutihan, darating yung panahon na dadaan din tayo sa kahirapan. Kaya nga, ang tanong, handa ka ba na mag-respond ng tama? Kagaya nila Paul and Silas, kahit sila ay gumagawa ng tama at binugbog pa rin sila, pinahirapan pa rin sila, kinulong pa rin sila, pero hindi sila nagreklamo sa Diyos. Imagine mo, para silang kriminal na walang karapatan. Binugbog sila at pinahagupit. Hindi biro ang pagpapahagupit, ha? Ito ay mabigat na stick na kayang magdulot ng fracture at internal bleeding sa iyo. Hindi ito magaan na palo lang na parang pinapalo mo lang ng konti yung anak mo. No. Ito ay matinding pagbubugbog. Tapos inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ito hindi gaya ng posas sa panahon ngayon,
kundi yung dalawang legs nila pupwersahin na paghiwalayin at ilak sa masakit na posisyon. Pwedeng mag-cramp ang buong legs mo ng matindi. Ito ay torture sa kanila. Hindi lang yon. Ano pa yung ginawa sa kanila? Sila ay nilagay sa pinakakaloob-looban ng bilangguan. Walang ilaw, walang ventilation, walang comfort, amoy ihi, amoy lupa, basang sahig, malamang may daga, may pupo, may sigawan pa ng ibang preso, walang security, walang abogado, walang trial, walang human rights, walang freedom. Hindi nila alam kung ilang araw sila doon. Hindi nila alam kung mabubuhay pa sila. Walang pag-asa. Grabe. Tinanggal ang lahat sa kanila. Pero may isang bagay na hindi kayang tanggalin sa kanila. Ang kanilang faith o pananampalataya. Kaya tingnan mo kung anong ginawa nila sa Acts 16:25. Na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Sa gitna ng paghihirap at kaapihan, anong ginawa nila? Nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. Nagwo-worship sila. Nagpupuri sila sa Diyos. Hindi sila nagreklamo. Hindi sila nagtanong ng, Lord, bakit ganito? Hindi sila nag-self-pity. Hindi sila nag-cancel kay Lord. Hindi sila sumuko. Hindi sila nag-blame ng ibang tao. Kundi nagpuri sila. Hindi sila naghintay na araw ng kaginhawahan bago magpuri. Tsaka na tayo magpuri pag medyo ayos na yung kapaligiran o ayos na yung kalagayan natin. No, hindi. Doon sa gitna ng kanilang kahirapan, kumakanta sila, nagpupuri sila. Bakit? Because praise is not dependent on daylight. Hindi sila naghintay makalaya bago magpuri. Bakit? Because praise is not dependent on situation. Hindi sila naghintay ng miracle bago magpuri. Bakit? Because true praise does not react to miracles, but it invites miracles. Kaibigan, minsan tayo, Lord, bigay mo muna bago ako magpuri. Pero sina Paul at Silas, Lord, magpupuri ako kahit wala pa. Kaya kung gusto mo ng miracle, kaibigan, praise Him continually, not just when convenient. Tuloy natin sa Acts 16:26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Ano sabi? Lumindol ng malakas. Hindi ito simpleng aftershock. Ito ay divine intervention. Then sabi pa, nabuksan ng pinto. Grabe, hindi lang pinto nila, kundi ang sabi, lahat ng pinto ng mga bilanggo. Kaibigan, tingnan mo to. Ano matutunan natin? Ang pagpupuri mo ay may epekto hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga tao nakapaligid sa'yo. Alam natin ang istorya, naligtas ang jailer dahil sa himala na ito. Sabi sa Acts 16:33, nang oras ding yon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Grabe! Yung taong nagbantay sa kanila na apektuhan ng kanilang pagpupuri sa Diyos. Siya mismo ang nakakita ng kapangyarihan ng Diyos. Nanampalataya siya sa Panginoong Hesus at naligtas ang buong pamilya niya. From one act of praise, isang buong household ang binago. Kaibigan, anong dahilan kung bakit kailangan mong magpuri? Because praise breaks change that complaints never will. Walang magagawa ang reklamo, pero ang pagpupuri sa Diyos ay sinasamahan ng presensya ng Diyos. Kaya nga, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga challenges, ng difficulties, kaibigan, huwag kang mag-self-pity. Magpuri ka sa Diyos. Dahil sa pagpupuri mo na yan, sasamahan ka ng presensya ng Diyos. At dyan mo mararanasan yung miracle. Tingnan mo, sabi sa Psalms 22 verse 3, But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Kapatid, alam ko hindi madali ang praise at all times. Pero ang totoo, God's goodness does not disappear when life gets dark. But praise helps you see that goodness again. Kung nadudurog ka, magpuri ka. Kung naliligaw ka, magpuri ka. Kung pinapasabog ka ng problema, magpuri ka pa rin. Kung hindi mo na makita ang kabutihan ng mundo, tumingin ka sa kabutihan ng Diyos. Bakit? Dahil ang pagpupuri ay hindi pagtakas sa realidad na may problema ka. Pero ito naman ay pagtakbo sa Diyos na may unshakable goodness. So, paano ba natin mararanasan
ang unshakable goodness ng Diyos at paano tayo magre-respond sa kanyang kabutihan. Una, praise Him continually. Not just when convenient. Pangalawa, seek and taste His goodness personally. Kaibigan, kung sa point 1 ay nakita natin na ang pagpupuri ay desisyon, sa point 2 naman, itinuturo ni David na ang kabutihan ng Diyos ay dapat hindi lang naririnig, kundi dapat nararanasan. Tuloy natin yung Psalms 34:8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Ang ibig sabihin ng tingnan mo at lasapin ang kabutihan ay hindi simpleng pag-amen sa preaching. Hindi lang pag-like ng mga Bible verses sa Facebook. Hindi lang pag-share ng testimony ng iba. Kundi ito ay personal. First-hand experiential encounter with the living God. Ito ay experiential knowledge araw-araw kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig ng kwento tungkol sa kabutihan niya, kundi ikaw mismo ang nakalasap, nakakain, nakaamoy, nakakatikim at nakakaranas. Ang word na lasapin dito ay taam, na ang ibig sabihin ay to experience by eating, to sample, to encounter. Lalasahan mo at titikban ang kabutihan ng Diyos. Ang tingnan naman ay raa, na ang ibig sabihin ay magiging totoo ito sa'yo sa pamamagitan ng personal na karanasan. Kaya nga sabi ni Spurgeon, you cannot see except by tasting for yourself. Faith is the soul's taste. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo ay parang dila ng iyong kaluluwa. Kung hindi ka lalapit kay Lord, hindi mo siya hahanapin, hindi ka makikipag-usap sa Kanya, hindi ka susuko at susunod, hindi mo talaga matitikman kung gaano siya kabuti. Kaya nga si David, inimbitahan tayo na tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Parang sinasabi niya sa atin na, natikman at nakita ko at naranasan ko yung goodness ng Diyos. At kung natikman ko siya, yung kabutihan niya, matitikman nyo din ito. Kung hahanapin at lalapit kayo sa Kanya. Grabe yun yung invitation ni David sa atin, yun yung challenge niya. Taste and see that the Lord is good. Kasi maring madalas mo na itong marinig, God is good, God is good. Sabi nila, sabi mo God is good, edi sige. Sabi sa Bible, ganon, okay. Sabi ng preacher, ganon, God is good. Oh, okay. Pero hindi mo pa natitikman. And God is saying today, huwag kang mabuhay sa hearsay faith. Ikaw mismo lumapit ka, tikman mo ako. Kapag sinabi mong lasapin, hindi pwedeng second-hand information at experience. Kung sinabi kong masarap ang sinigang, hindi mo alam kung anong lasa. Unless ikaw mismo ang kumuha ng kutsara at tinikman mo ito. Tama ba? Kahit anong paliwanag ko sa'yo, kung hindi ikaw mismo ang lalapit at magsisikap na dinggin siya araw-araw, ay hindi mo siya matitikman. Hindi ko pwedeng basahin ang Bible para sa'yo. Ikaw ang magbabasa ng Bible. Ganyan ang relasyon sa Diyos. Ikaw mismo, kakausapin mo siya, babasahin mo ang Bible mo para marinig mo ang sasabihin niya sa'yo. Maganda ang mga devotional books at mga vlogs sa YouTube. Pero experience yan ng ibang tao na nakatikim sa Diyos. Kailangan mo siya makilala na mas malalim, kaibigan. Paano? Sa pamamagitan ng personal mong devotion sa Kanyang salita. At hindi lang sa devotion ng ibang tao. At dito papasok ang isang napakahalagang halimbawa sa Bible. Ang mga mananampalataya sa Berea. Sabi sa Acts 17:11, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Bakit daw? Bakit mas bukas daw yung kanilang isip? Tingnan natin, susunod na verse. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang sinasabi ni na Pablo. Grabe, di ba? Hindi siya nakontento na sabi ni Pablo, sabi ni Pastor, yun daw yun, o yun na yun, paniwalaan na lang natin. No, kaibigan, hindi sila nabuhay sa borrowed faith. Sila mismo ang nagbukas ng Bible nila. Sila mismo ang nag-aral. Sila mismo ang nag-check kung totoo ang narinig nila. Kaya nga ang tanong, kaibigan, dumating ka na ba sa point na tiyak ka na sa iyong pinapaniwalaan dahil naintindihan mo, nabasa mo na
ang buong Bible at inuulit-ulit mo ito, alam mo, ganyan din ang invitation ni David at ng Panginoong Hesus ngayon. Ano sinasabi? Huwag kang mabuhay sa sabi-sabi, maging Berean ka. Lumapit ka, siyasatin mo ang salita, tikman mo ako. Hindi sapat na kilala ni nanay si Lord, okay na yon. Kilala ng asawa ko si Lord, okay na yon. Close sila intimate sila Kilala ng pastor ko si Lord, okay na yon. Kilala ng D-group leader ko si Lord, okay na yon. Kaya nga ako umaattend sa kanya No. Ang kailangan mo ay makilala mo siya personally. Marami sa panahon natin ang lookers but not tasters. Ang daming nakikinig pero hindi lumalapit. Ang daming nagba-Bible app pero walang intimacy sa Diyos. Ang daming nagpo-post ng inspirational verse pero hindi sumusuko sa Diyos sa pamamagitan ng mga pinipili niyang decision. David is saying, try Him, encounter Him, taste Him, experience Him. Subukan mo yung goodness ng Diyos, tikman mo. Alam mo yung Samaritan woman? Ang malinaw na example ng tasting and seeing the goodness of God. Ang babaeng ito ay isang taong may napakasakit na nakaraan. Sunod-sunod ang kanyang nabigong relasyon. At dahil dito, maaaring tinakwil siya ng sariling komunidad. Kaya nga, pumupunta siya sa balon sa tanghaling tapat. Hindi dahil nagugutom o nauuhaw lang siya, kundi para umiwas sa mga tao, umiwas sa mga chismis at sa mga matang nanghuhusga sa kanya. Bagaman, may alam siya sa religion, may alam siya konti sa theology, sa history, at sa prophecies, pero ang lahat ng kaalamang iyon ay nananatiling second hand. Wala pa siyang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos. Alam niya ang tungkol sa Diyos, pero hindi niya kilala ang Diyos. Magkaiba yon. Maaring kaibigan, alam mo ang tungkol sa Diyos, pero hindi mo naman siya talaga kilala ng personal. Pero isang araw, habang umiiwas ang Samaritana sa tao, ang Diyos mismo na ang lumapit sa kanya. Sa gitna ng mainit na tanghali, nakasabay niya ang Panginoong Hesus sa balon. At doon nagsimula ang lahat. Sabi sa John 4:10, sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Wow! Parang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung alam mo lang kung sinong kausap mo, hindi ka lang kukuha ng tubig sa balon, kundi hihingi ka pa sa akin ng totoong buhay. Grabe. Parang sinasabi ni Lord sa kanya, tigilan mo ang pag-aaral tungkol sa akin at simulan mong tikman ako ng personal. Kilalanin mo ako ng personal. Alam mo, hindi siya kinondena ng Panginoong Hesus. Kahit alam niya ang bawat kasalanan at lihim ng babae. Pero alam ni Lord na hindi ito klase ng buhay na gusto niya para sa babae. Alam niya na hindi makakabuti yung buhay na yun para sa babae. At praise God, dahil ang babae na ito ay nanampalataya sa Panginoon at natikman niya na ang Panginoon ay mabuti. At pagkatapos ng encounter na yon, biglang nag-iba yung babae. Hindi siya nagpunta sa bayan para sabihin, may natutunan ako tungkol sa Messiah. Hindi niya sinabi yon. May nabasa akong magandang teaching. Share ko sa inyo. Hindi. Ang sabi niya, sa John 4:29, basahin natin, hali kayo, tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Hindi niya inimbita ang mga tao para pakinggan ang theory niya. Inimbita niya ang mga tao para makilala ang taong nagbago sa kanya. At nang pumunta ang buong village sa Panginoong Hesus at sila mismo ang nakarinig at naka-encounter, nakatikim sa kanya, tingnan mo ang sinabi nila sa babae, napakaganda. John 4:42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaibigan, ito yung gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. Na dumating ka sa point na nakilala mo, na encounter mo ang Diyos, hindi dahil sa sinabi ng pastor, hindi dahil sa sinabi ng kapitbahay mo, na ikaw mismo, na encounter mo siya. Dahil ikaw mismo, binuksan mo yung Bible mo, kinilala mo siya doon sa pagbabasa na iyon. Kung naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay salita niya talaga, bakit hindi mo binabasa at tinatapos basahin ang Bible? Hindi dahil sa ito ay obligasyon,
Hindi dahil sa sinabi ko o sinabi ng ibang tao. Kung hindi, gagawin mo yun dahil alam mo na ang Diyos ang iyong tatay sa langit at yung salita niya ay galing sa Kanya at mangungusap siya sa iyo sa pamamagitan ng Bible, ay gagawin mo yun. Dahil meron kang relasyon sa Kanya. Lord, thank you. Dahil maririnig pala kita. Salamat sa salita mo. Babasahin ko to araw-araw. Dahil dito kita maririnig. Alam mo, yung mga tao na sinabihan nitong babaeng Samaritano, hindi na sila umaasa sa kwento ng babae. Hindi na sila nakikinig lamang sa testimony ng babae. Ngayon, meron na silang sariling karanasan, sariling encounter, sariling pagtikim ng kabutihan ng Diyos. Kaya ang tanong, kaibigan, meron ka na bang sariling encounter sa Diyos? Meron ka na bang sariling, personal, lumalagong, nagmamahalang relasyon sa Diyos? Kaibigan, yan ang gustong mangyari ng Diyos sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Hindi second-hand faith, hindi borrowed faith, hindi hearsay faith, kundi first-hand encounter. Buhay na karanasan araw-araw kasama ang Diyos. Ang gusto niya ay hindi lang kaalaman sa ulo, kundi uhaw na puso na tunay na tumitikim ng kanyang kabutihan araw-araw. Ang invitation ni Lord ay hindi lang, come and learn. Ang invitation niya ay, come and taste. Sabi ni Thomas Binney, there are some things in the depths of the religious life that can only be understood by being experienced. Kaya kaibigan, simulan mo mag-pray kahit 5 minuto lang tuwing umaga at mararanasan mo kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo. Simulan mo buksan ng Bible at magbasa ng 1 talata kada araw at mararanasan mo kung paano nagsasalita si Lord ng personal sa puso mo. Simulan mo kumanta ng papuri sa Kanya kahit umiiyak ka sa problema at mararanasan mo ang kalakasan na ibibigay ng Diyos sa iyo. Simulan mo tanggihan ng mali kahit may chance kang makinabang at mararanasan mo ang tamis ng kapayapaang galing sa malinis na konsensya. Simulan mo ilapit sa Diyos ang mga bayarin at pangailangan mo at mararanasan mo ang mga himala niya sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Simulan mo patawarin ang taong nakasakit sa iyo at mararanasan mo ang kagaanan ng puso na matagal mo nang hinahanap. Minsan iniisip mo, bakit ba wala akong peace? Bakit ba hindi ako makatulog sa gabi? Kaibigan, suriin mo yung buhay mo. Baka mamaya may mga taong matagal mo nang nakalimutan na hindi mo pa pala pinapatawad. At hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin sa Kanya. At hanggang ngayon, hindi mo makuhang i-bless siya. At hanggang ngayon, hindi mo siya makuhang ipanalangin sa Diyos. Kaibigan, taste and see that the Lord is good. Paano? Paano mo gagawin yon? Sumunod ka sa Kanya. Yun yung pag-taste. Habang sumusunod ka sa Kanya, hindi ka lang tinitaste mo siya sa pamamagitan ng pagbasa ng Bible, kung hindi natitaste mo siya sa pamamagitan ng pagsunod mo. Kasi pag sumunod ka, susundan niya ng kapangyarihan niya, susundan niya ng blessing, susundan niya ng himala niya. At kapag naranasan mo yung himala niya, doon mo masasabi na, Lord, natikman ko ang iyong kabutihan mo. First hand. Hindi karanasan ng iba, kundi karanasan ko. Kaibigan, simulan mo huminga ng malalim at ipagkatiwala ang anxiety mo kay Lord. At mararanasan mo katahimikang hindi kayang ibigay ng kahit anong self-help book o pampatulog na gamot. Simulan mo tumulong kahit simpleng bagay lang. At mararanasan mo ang saya na dumadaloy kapag ikaw ay nagiging kamay ng Diyos sa iba. Mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Simulan mo pasalamatan ang Diyos sa maliliit na bagay. At mararanasan mo kung gaano pala karami ang biyayang hindi mo napapansin. Simulan mo umiwas sa mga barkadang naglalayo sa iyo kay Lord at mararanasan mo ang kalayaan mo mula sa tukso na dati ay nakakagapos sa iyo. Taste and see that the Lord is good. Simulan mo sundin ang conviction ng Holy Spirit kahit mahirap. Ganun yung pag-taste at mararanasan mo kung paano Kanya pinoprotektahan mula sa malaking kapahamakan. Simulan mo maghintay sa timing ng Diyos. Ganun yung pag-taste ng goodness niya. Magtitiwala ka sa Kanya. Imbis na pilitin ang sarili mong pamamaraan, sumunod ka sa Kanya. Magtiwala ka sa timing niya at mararanasan mo yung goodness. Paano yun? Mararanasan mo kung paano siya dumating ng may perfect timing. And then marirealize mo, Lord, kaya pala hindi mo binigay agad. Kasi mapapahamak pala ako. Baka hindi ko pala kayang i-handle ito. And then gagamitin ko lang ito sa
kalayawan ko, and then baliwala rin. Kaya pala ngayon mo lang binigay. Dahil ngayon, yung pangailangan ko na ito, kailangan ko pala itong pera na ito, ngayon dito ko pala ito magagamit. Pero kung binigay mo ng maaga, baka nagastos ko lang. Kaibigan, magtiwala ka sa timing ng Diyos. Huwag kang magreklamo. Magtiwala ka sa timing niya. Ganun yung pag-taste and see that the Lord is good. Simulan mo isuko kay Lord ang mga plano mo bago ka gumawa ng desisyon. At mararanasan mo ang favor niya. Simulan mo yakapin ang disiplina niya kahit masakit. Lord, salamat sa pagdisiplin mo kasi na-realize ko ngayon na mali pala talaga yung ginagawa ko. At mararanasan mo kung paano nito aayusin ang buhay mo para hindi masira ng tuluyan. Ganun mo siya matitaste. Kaibigan, ito ibig sabihin ng tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Taste and see that the Lord is good. Kaibigan, matagal mo na bang naririnig ang God is good pero hindi mo pa talaga natitikpan? Today, God is inviting you. Taste and see that the Lord is good. At kapag ginagawa mo ito, ay nararanasan mo siya. At pag nararanasan mo siya, hindi ka na maghahabol sa religion, kundi ang hahabulin mo ay ang totoong relasyon sa Diyos. Para sa iyo, ay mas mahalaga na ang presence ng Diyos kahit sa anong bagay. Trust His protection of the righteous. Ito yung pangatlong point. Kaibigan, kung sa point 1 ay sinabi ni David na praise Him continually. At sa point 2 naman, sinabi niya, taste and see the goodness of God personally. Ngayon sa point 3. Sa ating last point, may isa pang katotohanan na kailangan nating yakapin. Lalo na sa panahon na parang walang pag-asa. Sa panahon ng kawalan ng hustisya at instability ay ito. Trust His protection of the righteous. Ang trusting God's protection of the righteous ay hindi ibig sabihin walang problema. Walang moment ng luha. Walang season ng sakit. O walang tao na pwedeng magkasakit sa atin. No, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng trusting God's protection of the righteous ay kahit may challenges, may Diyos na nakikinig pa rin. May Diyos na malapit sa atin. May Diyos na nagliligtas. Itong katotohanan na niyakap ni David na kahit may pagsubok siyang pinagdadaanan. Ay ito yung sabi niya. Tuloy natin sa Psalms 34 verse 15 to 22. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sa alaala, sila'y mawawala. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa nagpapasakop siya ang mag-iingat. Wow, grabe, ano sabi? Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Now, ano ba ibig sabihin ng matuwid o righteous sa mata ng Diyos? Ang matuwid sa Bible ay hindi ibig sabihin na perfect ka, walang sablay, o hindi ka nagkakamali. No, hindi ganun. Ang matuwid ay yung taong itinuring ng Diyos na matuwid, hindi dahil sa sarili nilang kabutihan, kundi dahil sa habag at grasya ng Diyos. Sila yung mga taong nagpakumbaba sa Diyos at umamin na hindi nila kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nanampalataya sila sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng kanilang kasalanan sa krus upang ituring silang matuwid ng Diyos. Ang mga taong matuwid ay may pusong nagpapasakop sa Diyos, handang sumunod, handang magrepent at handang umiwas sa kasalanan. Ang mga taong matuwid ay yung mga umaasa sa Diyos, hindi sa sariling lakas o sa sariling katuwiran. Yung nagsisikap mabuhay ng tapat sa kalooban ng Diyos, kahit hindi perpekto. Yung may relasyon sa Diyos at hindi sa kanyang religion, kahit ang buhay niya ay may direksyon, paggalang sa Diyos at takot sa Diyos. Sa madaling salita, ang matuwid ay ang taong hindi perpekto, pero totoo, tapat at nagpapasakop sa Diyos. Ang mata naman, dito sa talata, ay picture ng isang intimacy at attention na binibigay ng Diyos sa isang taong matuwid. Ang ibig sabihin,
Ang attention ng Diyos ay nasa mga taong matuwid. Kaya kung feeling mo ang layo ng Diyos sa iyo, ay suriin mo ang iyong buhay, kaibigan. Kasi baka wala ang attention ng Diyos sa iyo. Ayon kay Spurgeon, God is all eye and all ear for His people. Grabe, no? Sa mundo natin na kung saan ang may connection lang ang pinapakinggan, merong palakasan, pero sa Diyos, ikaw mismo ang priority niya. Kaya huwag kang matakot. Hindi mo kailangan ng padrino para makalapit sa Diyos. Kung ikaw ay matuwid, nasa iyo ang attention ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sabi pa sa talata, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Wow, grabe! Merong special line of communication ang mga matuwid sa Diyos. Papakinggan niya ang iyong panalangin. Hindi mo kailangan maging magaling manalangin, kundi yung kahit simpleng pag-iyak mo nga ay maririnig niya. Sabi ni Matthew Henry, there is no rhetoric in a cry, yet God's ear are open to it. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging poetic sa panalangin mo, hindi mo kailangan ng malalalim na salita para kapakinggan, kundi kailangan lang totoo sa puso mo ang paglapit mo sa Kanya. Ang sabi pa, ang taong matuwid may suliranin man. Ano sabi sa talata? Ang taong matuwid may suliranin man. Ang ibig sabihin, ang matuwid ay hindi pa din exempted sa suliranin. Pero ano sabi sa talata? Kung ikaw ay may suliranin, tuloy natin, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kaibigan, hindi ka lang sasamahan ng Diyos, kundi tutulungan Kanya. Yan ang pangako niya sa mga taong matuwid. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas sa nagpapasakop. Siya ang mag-iingat. Yun yung sabi sa talata. Para kay David, ito yung grand finale. Sa dulo ng buhay, sa dulo ng mundo, naiintindihan niya na ang buhay niya dito, pansamantala lang. Ang grand finale ay sa kabilang buhay ay wala ng condemnation sa mga taong matuwid dahil nanampalataya sila sa Panginoong Hesus. Kaibigan, kung may bansa na ramdam ang kawalan ng proteksyon, tayo yon. Sino magpoprotekta sa mahihirap kung ang sistema ng ating gobyerno ay may depekto? Sino ang magtatanggol sa karapatan natin kung lagi tayong nalalamangan? Sino ang magbabantay sa kabutihan kung ang mundo ay punong-puno ng kasamaan? Of course, hindi naman lahat ng nasa gobyerno ay masama. Pero ang point, kung nag-aalala ka dahil sa kasamaan na nangyayari sa gobyerno, kaibigan, alalahanin mo yung talata na ito. Ang sabi dyan, ang Diyos ang mag-iingat. Kaibigan, kung hindi ka maprotektahan ng sistema, mapoprotektahan ka ng Diyos. Si Daniel, hindi ordinaryong lingkod ng Diyos. Siya ay isang matuwid na lalaki na naglingkod ng tapat sa Babylon at Persia. Pero, dahil matuwid siya, naging target siya ng mga corrupt officials. Ang mga kasama niyang opisyal ay nainggit at nagplano kung paano siya pabagsakin. Sabi sa Daniel 6:4, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Alam mo, may dalawang karakter dito sa talata na ito. No, yung mga naiinggit na corrupt, yung mga hindi gumagawa ng mabuti, at si Daniel na faithful, honest sa kanyang trabaho. Ang tanong, kaibigan, saan ka dito sa dalawa? Ang dalangin ko, ikaw si Daniel na tapat sa trabaho at kinaiinggitan at pinapabagsak. Pero dahil kasama mo ang Diyos, hindi ka matitinag. Ano daw ang sabi patungkol kay Daniel? Walang makitang mali sa kanya. Grabe, hindi lang siya positionally matuwid sa mata ng Diyos, kundi practically makikita natin na talagang ang kalooban ng Diyos ang ginagawa ni Daniel. Hindi lang sa personal life, kundi pati sa kanyang trabaho. Kaya tuloy, gumawa yung mga ibang opisyal ng batas para ipahamak siya. Ang batas ay sa hari lamang daw mananalangin ang lahat ng tao sa loob ng 30 days. Grabe! Kung hindi nila maatake yung character ni Daniel, ang inatake nila ay yung relasyon ni Daniel sa Diyos. At kung sasalungat, sabi ng kanilang batas, kung sasalungat ang sino man, itatapon sa kulungan ng mga leyon. Now, ito na, kahit alam ni Daniel na illegal ang mag-pray sa ibang Diyos, maliban sa hari, ay hindi siya natakot. Sabi sa Daniel 6:10,
Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Wow, grabe, hindi nag-compromise si Daniel. Kung ano yung ginagawa niya dati, ginagawa niya pa rin. Kay mahirap, kay may problema o wala, kay may batas na bawal o wala, gagawin niya. Kasi yun yung kinaugalian niya. Hindi siya nagtago. Hindi siya tumigil na manalangin. Bakit? Kasi hindi niya lang alam sa ulo na God is good. Kundi kilala niya ang Diyos mismo. May personal siyang karanasan sa Diyos. Naranasan at natikman niya ang kanyang kabutihan. Kaya lang, anong nangyari sa kanya? Hinuli siya at tinapon sa kulungan ng mga leon. Grabe, no? Para sa iba, parang kabaliktaran. Kung kailan ka sumunod kay Lord, mas lalo ka pang napahamak. Pero para kay Daniel, obedience means trusting God even when the cost is high. Alam niya na mahirap ang kasasapitan ng desisyon niya, pero alam niya na kahit sa kamatayan pa, Lord, kahit mamatay pa ako, sasamahan mo ako. Kaya nga tingnan mo, nung niligtas siya ng Diyos sa mga leon, sabi sa Daniel 6:22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Kaibigan, hindi niya sinabi na tinanggal niya ako sa kulungan ng mga leon. Hindi rin sinabi, iniwas niya ako sa problema din. Hindi rin sinabi, iniwas niya ako sa problema. Hindi din ganon. Ang sinabi, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel. Ang ibig sabihin, hindi inalis ng Diyos ang problema ni Daniel. Pero, sinamahan siya ng Diyos doon sa problema na yon. Parang sinasabi niya, di baling ikulong ako, pahirapan ako, basta kasama lang kita, Lord. At dahil sinamahan siya ng Diyos, tingnan mo yung resulta. Daniel 6:23, kaya iniahon si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagkat siya'y nagtiwala sa kanyang Diyos. Grabe, wala siya kahit isang galos man lang. Walang kagat ng leon, walang butong na basag, walang kalmot, walang buhok na nasunog, walang marka ng kinakatakutan niya. Alam mo, hindi lang siya na-save, kundi pinreserve siya ng Diyos. Kasi hindi man lang siya nagmukhang nanggaling sa trial. Grabe, parang walang trial na nangyari. Parang relax lang. Parang wala lang. Malamang nakatulog pa siya dun sa loob ng kuweba o kulungan ng mga leon. Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Lord, alam ko kasama kita. Di mo ako pababayaan. At dahil dito, naranasan niya ang pag-ingat ng Diyos at pagsama ng Diyos sa Kanya. Ganyan, kaibigan, ang pag-iingat ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang pangako na ito hindi para sa lahat. Ang pangako na ito ay para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ano sabi sa talata? Bakit siya niligtas ng Diyos? Ang sabi ay, sapagkat siya'y nagtiwala sa kanyang Diyos. Kaya kaibigan, trust His protection of the righteous. Sabi ni David Matis, there will be troubles, but there will be resurrection. Kaibigan, may tanong ako sa iyo. Saan ka tumatakbo kapag may krisis? Kanino ka kumakapit kapag may injustice? Sino ang pinaniniwalaan mo kapag magulo ang mundo? Sabi ng Psalms 34, take refuge in Him. Kung pagod ka, kung takot ka, kung confused ka, kung naiipit ka sa isang sitwasyon, kung nilalamangan ka ng isang sistema, ay alalahanin mo na ang Diyos ay malapit sa mga nahihirapan. Hindi siya malayo, hindi siya busy, hindi siya bulag, at hindi ka niya pababayaan. Ang sabi sa Psalms 23:6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaibigan, ano sabi sa talata? Ang goodness ng Diyos ay susunod sa iyo. Kaibigan, ikaw ay unshakable kung meron kang unshakable goodness. Sino yon? Kung meron kang Diyos sa buhay mo. Pero madali kang mabuhay, madali kang masway ng mga problema, madali kang masway ng temptation kung hindi mo nare-realize, kung hindi mo ini-embrace ang goodness ng Diyos sa buhay mo.
Taste and see that the Lord is good. Kaibigan, marahil kinausap ka ng Diyos at na-realize mo kung gaano siya kabuti. Pero parang wala naman itong epekto sa iyong buhay. Kaya ngayong narinig mo mensahe, kung nararamdaman mo na parang sinasabi ni Lord sa puso mo, anak, lumapit ka. Huwag ka na umasa sa sarili mo. Ako ang kailangan mo. Huwag mo na ipagpaliban, kaibigan. Huwag mo nang hintayin maging okay ka muna. Huwag mo nang hintayin mawala ang problema bago ka lumapit. Kundi lumapit ka na ngayon sa Panginoong Yesus. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo at kapag ginawa mo ito, ay mararanasan mo ang kanyang kabutihan sa pagliligtas sa iyo. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa kanya nang may pananampalataya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Kaibigan, nakita natin sa Psalms 34 na kahit magulo ang mundo, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. So, paano tayo magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Una, napag-usapan natin na praise Him continually. Kahit nasa gitna ka pa ng problema, kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon, kapag nagpuri ka, parang sina Paul at Silas, inuuna mo ang Diyos, bago mo pa man maranasan yung himala, nako, doon mo makikita ang goodness niya, na ang goodness niya ay hindi nakadepende sa sitwasyon mo, kung hindi sa character niya. Pangalawa, sinabi ni David, taste and see personally yung goodness ng Diyos. Hindi sapat yung sinabi nila, ganito daw ang Diyos. Hindi sapat yung hearsay faith, gaya ng Samaritan woman. Kailangan mo siyang maranasan mismo. Hindi second hand, hindi borrowed faith. Kapag lumalapit ka, nagbabasa ng salita, nagpipray ng tapat, doon mo malalasap ang tunay na kabutihan ng Diyos sa sariling buhay mo. At pangatlo, nakita natin doon, trust His protection of the righteous. Oo, maraming pagsubok. Pero sabi ni David, the Lord delivers him from them all. Hindi niya pinangakong walang bagyo, pero pinangako ng Diyos na hindi ka mawawasak. Malapit siya sa broken-hearted at nire-rescue niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang ibig sabihin lang ng mga pinag-usapan natin, magpuri ka, lumapit ka, magtiwala ka sa Diyos. At doon mo makikita na kahit bumabagsak ang paligid, ang goodness ng Diyos ay nananatiling hindi matitinag. God bless.